Sa aking nakaraang video, ating ibinalita ang patungkol sa offer ng bansang Israel na mga Reshef class corvette para sa Philippine Navy dahil pinaplano ng bansa na bumili ng karagdagang mga guided missile corvettes sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Pabor na pabor tayo sa offer ng Israel dahil sinasabing kaya nilang pagkasyahin ang budget ng Navy para sa 3 warships na kailangan natin sa ngayon dahil kulang na kulang ang ating mga vessels na nakabantay sa ating sariling territorial waters. Masyado na ding napapasobra ang paggamit ng Navy at Coast Guard ng kanilang mga barko sa pagbabantay ng ating teritoryo at kung inyo ngang matatandaan noon na halos 4 na buwan nakadeploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal upang pigilan ang sinasabing planong paggawa ng artificial island ng China. Hindi lang din ang Teresa Magbanwa ang napasobra sa paggamit, kundi pati na rin ang ating mga Parola-class patrol vessels dahil nasa 10 lamang ang mga ito at sobrang lawak ng coastline ng Pilipinas, kaya kailangan na talaga ng dagdag na mga vessels ng bansa. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang napupuruhan na talaga ang ating mga barko matapos mag-overheat ang BRP Teresa Magbanwa sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc habang nakikipagharap-harapan sa mga naglalakihang vessels ng China at pansamantalang paatrasin muna ito ng Pilipinas. Papalitan ito ng BRP Gabriela Silang na isa ding offshore patrol vessel ng Coast Guard na nabili ng gobyerno mula sa France, ngunit isang klase lang mayroon nito ang ating bansa. Sa aking opinyon lamang, dapat nang ilipat ng Navy ang mga Del Pilar class OPV sa ating Coast Guard dahil Coast Guard vessel naman talaga ito noon, ngunit hindi ito magagawa ng Philippine Navy dahil kulang din sila sa mga warships at nakikipagharap-harapan din sila sa puwersa ng China. Kaya sa bagong magandang balita na ating nakalap, mukhang magkakaroon na naman ng panibagong warships ang Pilipinas ngayong taon matapos sinabi ng Max Defense na inaasahang bibilhin ng ating bansa ang offer ng South Korea na mga HDF 3500 frigate na gawa ng Hyundai Heavy Industries sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ito na ang magiging pinakamalaking guided missile frigate ng Philippine Navy dahil may haba ito ng nasa 129 meters at full complement ang nasabing warship na ibig sabihin ay kumpleto ito sa armas at hindi kulang-kulang gaya ng Rizal class frigates, kaya kahit papano ay palakas na ang ating Navy. Kung ito nga ay totoo, ay ibig sabihin ay natalo nito ang offer ng Turkey ng mga Istanbul class frigate at ang offer ng isa pang South Korean shipbuilding company na Hanwha Ocean na nag-offer naman ng kanilang Ocean 4300 frigate at ang dalawang ito ay nag-offer ng mas malalakas na warship, ngunit siguro ay ang Hyundai ang nakapagbigay ng pinakamurang presyo. Kahit alin sa tatlo ang mapili, panalo pa rin para sa Philippine Navy at ang importante dito ay nakasecure na ang bansa ng pambayad nito dahil may panibagong budget na naman ang modernization program ngayong taon. Ayon sa Max Defense, halos kapareho lang ng Miguel Malvar frigates ang mga armas nito, ngunit nang dahil sa wala pa namang inilabas na pinal na disenyo at malaki naman ang naturang warship, ay umaasa tayong kaya itong lagyan ng aabot sa 24 o 32 anti-air missiles bilang pangunahing pangdepensa ng warship. Nilalagay ang mga missiles na ito sa tinatawag na Vertical Launching System o VLS na isang mamahaling klaseng weapon system at tanging ang mga Miguel Malvar frigates pa lamang sa ngayon ang mayroong VLS sa buong armada ng Philippine Navy. Kung wala kayong ideya kung gaano kalaki ang 129 meters na warship na ito, ay atin na lang itong ikukumpara sa Rizal class frigates na nasa 107 meters lamang ang haba at ang kasalukuyang pinakamalaking vessel ng Navy na BRP Tarlac na nasa 123 meters naman ang haba.
At dahil nga sa napag-usapan na rin naman ang Rizal-class frigates, inilabas din ng MAX Defense na nakaschedule na para sa upgrades ang mga warship na ito dahil alam naman nating kulang-kulang sa armas ang mga vessels at upang matawag na talaga itong totoong frigate. Nakaschedule na upang lagyan ng vertical launching system ang mga Rizal-class na kung saan kaya nitong magdala ng 8 anti-air missiles at inaasahang ang mga Mika missiles ito na may range ng nasa 20 kilometers at isang close-in weapon system na inaasahang ang mga Aselsan Gökdeniz ng bansang Turkey ang ilalagay sa likod nito bilang panghuling pangdepensa ng warship. Gagawin ding nasa 8 ang Sea-Star anti-ship missiles nito na sa kasalukuyan ay nasa 4 lamang upang mas lumakas pa ang firepower nito at ang pinakahuli ay ang tinatawag na towed array sonar system na ginagamit sa pagdetect ng mga submarine at iba pang underwater vessels. Sa ngayon, ito pa lamang ang mga major projects ng Philippine Navy para sa kanilang modernization program ngayong taon at wala pa tayong balita patungkol sa anti-air warfare frigate na kasama sana sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program.